I think the congressmen have discussed it already. Unang-una, narinig natin na 2 million ang kanilang Christmas break. Pagkatapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung tupad, magkano yung maifip, lahat yan mabibigay. Tapos may bago pa pala. Nagulat nga ako, sabi ko, saan galing itong 10 billion na to na Presidential Assistance to Farmers? Under DA naman. Talagang giniling kasi pakonti-konti kunyari, pero pag ibuo mo, billion-billion na eh. Yun nga, may 10 billion assistance to farmers. Kailanman hindi ako tututol sa tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ngunit, parang doble-doble na to, hindi ko maintindihan. Kaninong farmers na naman yan at kaninong fisher folk? Sa rice farmers ba yan? Sa ilalim ng RSBS? Or saan ba yan? Sa fisher folk, sa nasalanta ng bagyo, sa agrarian reform? Nalilito ako kasi sobrang daming linalagay na wala namang guardrails, wala tayong guidelines. Sabi nila maglalagay daw sila ng oversight. Paano kaya? Ma'am, Saan? Saan ay, ka, hello po. Wayla? From News 1 Ayan, po, yan. Mar Santos. Okay po. Ma'am, follow up ko lang po yung mga nabanggit po ninyo na may nilatag po kasi kayo ng mga tinapyas na sa budget, sa big projects, and then meron namang dinagdagan ng mga ayuda. Ma'am, ito po bang mga ito ay na-communicate, na-discuss noong BICAM or doon sa sinasabi nga ninyong mga naging suspension, closed-door meetings? Hindi na-discuss yan. Kung nanood kayo, ah, mag-isa na nga lang ako kasi surrender na si Senator Go. Ayaw na niya kasi hindi naman kami pinapakinggan. Ang ending, mag-isa akong kontrabida doon na sinisita kung bakit nagkakaganito. Yung ating mga commitment, obligasyon sa foreign assisted, talagang talagang binawasan ng todo-todo. Tapos yung mga, hindi ko naman maintindihan, ba't nadagdagan, halimbawa yung DOT, 500 million na yon, ginawang 1 billion. Wala namang performance. Sabi ko, ayusin na muna yung mga airport natin, yung mga pier, yung mga pupuntahan ng mga resort at iba pang lugar. Hindi pa naman maayos. Bakit tayo gagastos sa napakamamahal na mga advertisement sa CNN at kung saan-saan? Aayusin mo muna yung bahay mo bago ka magkumbida ng bisita, di ba? Kaya eto, nalilito nga ako kasi lahat ng tourist natin nagrereklamo, ang hirap-hirap tumawid, ang mahal-mahal ng biyahe, tapos inconvenient. So siguro dapat mag-invest tayo sa ganon, invest sa kung saan-saan. At sinita ko rin at nalungkot ako dahil nabawasan din ng todo-todo yung small business corporation, yung no collateral loans para sa maliliit na negosyo na hanggang ngayon di pa naman bumabangon ng todo-todo sa COVID. So, yun yung mga talagang medyo malungkot tayo doon at hindi talaga napagbigyan, pinagtatapyas. Opo. And ma'am, ano po yung nakikita nyo about the impeachment? Yung mga soft pork, yung mga ayuda, paano po ba gagamitin to lobby for votes for the impeachment trial? I think the congressmen have discussed it already. Unang-una, narinig natin na 2 million ang kanilang Christmas break. Pagkatapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung tupad, magkano yung maifip, lahat yan mabibigay. Tapos may bago pa pala. Nagulat nga ako, sabi ko, saan galing itong 10 billion na to na Presidential Assistance to Farmers? Under DA naman. Talagang giniling kasi pakonti-konti kunyari, pero pag ibuo mo, billion-billion na eh. Yun nga, may 10 billion assistance to farmers. Kailanman hindi ako tututol sa tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ngunit, parang doble-doble na to, hindi ko maintindihan. Kaninong farmers na naman yan at kaninong fisher folk? Sa rice farmers ba yan? Sa ilalim ng RSBS? Or saan ba yan? Sa fisher folk, sa nasalanta ng bagyo, sa agrarian reform? Nalilito ako kasi sobrang daming linalagay na wala namang guardrails, wala tayong guidelines. Sabi nila maglalagay daw sila ng oversight. Paano kaya?
Ma'am, may nakausap po kayo mismo ng mga congressman saying na napangakuan po sila nitong funds in exchange for their support dun sa impeachment? Ganun po ba? Wala pa naman sinasabing impeachment na maliwanag kasi adjourned pa, 'di ba? Hindi pa naman kami nagtitipon. So wala pang ganon. Pero meron silang assurance na metig magkano sa soft na tinatawag. At saka meron na ring assurance doon sa mga FMR. Tapos, kung titignan rin natin, hindi ako tututol, like I said, hindi ako magkokontra sa anumang tulong, sa edukasyon, sa health, saka sa agriculture. Kaya lang, mismo nung BICAM, tinatanong ko bakit tayo babagsak na napakaraming pera para sa school building samantalang lahat nagsasabi ang pinakamalaga para gumanda ang ating eskwelahan ay yung teacher. Hindi ba dapat mamuhunan sa sweldo ng teacher hanggang ngayon? Yung chalk allowance di naman nabibigay ng buo, yung mga salary standardization hindi pa inaabot lahat ng teacher. So lahat 'yon problema at yung 22 classrooms lang yung accomplishment nung nakaraang taon, pagkatapos babagsakan mo ng bilyon-bilyon, parang dapat i-pilot muna, dahan-dahan muna, hindi tayo sigurado, walang planong maliwanag, baka substandard na naman, tapos yung ibang NGO na ina-accredit, wala namang engineering or construction background at malapit pa sa ilang politiko. Mahirap yung ganun Talagang nalilito ako yung FMR, sabi nila may listahan daw, pero sana sumunod sa priority ng National Farm to Market Network. May plano yun, maliwanag yung plano, pero kailanman hindi na susunod. Ma'am, given all your concerns about the budget na pwede siyang magamit for impeachment, na meron pa ring mga pork or soft pork, may nakikita po ba kayong unconstitutional dun sa budget? And are you ready to support or even initiate moves to question the budget before the Supreme Court? I'm not aware of any such moves. Hindi pa kami nag-uusap sa minority at nung nagsiuwian for the holidays, hindi pa kami nagtitipon-tipon at nag-uusap tungkol sa budget. Hindi ko alam if there are moves to question it. But I did not sign the budget in 2025 and I was unable to sign 2026 again because there were so many questionable changes and additions. Ang sabi nila, nagveto ang ating Pangulo ng unprogram, ng 92.5 billion sa unprogram. Pero unang-una, maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung unprogram? Alam mo, ang unprogrammed, simple lang yon, wish ko lang. Kung tutuusin, hindi talaga siya bahagi ng budget. Wishlist siya Kung sakali magkaroon ng pera, tsaka na lang bibigyan, ano? Pero hindi talaga siya bahagi ng budget. Kaya masasabi natin na wala talagang veto yung budget kung tutuusin. Nakakatawa pa nga yung lista ng vinito sa unprogrammed. Pakat nandun, yung iba, limbawa yung cars, yung cars and race, yung programa ng DTI sa automotive, utang natin sa Toyota at iba pang investor yun. Tax incentive lang yun accounting magic lang yun ililipat lang yun, wala namang cash out. Kaya bakit i-veto yun? Parang wala tayong balak magbayad ng utang sa investor na nagtsatsaga sa atin. That's just a slip of paper to be derived from DBM and placed with DOF na meron pala silang tax incentive. Hindi naman cash out yun, bakit i-veto? Ganon din yung assistance to government corporations. Nagtaka rin ako kasi yun na naman, from one pocket to the next, left hand to right hand. Kasi government corporations, mapupunta sa National Treasury, lipat-lipat lang yun, hindi naman yun talagang pera as in additional cash outlay.